Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi po ni Bishop Bacani, hindi ka tao ni Sara. Kung ikaw ay senador, tao ka ng bayan. Makonsensya naman kayo, panawagan ni Bishop Bacani sa mga senador sa isyu ng impeachment laban kay Sara Duterte. Mismo mga kababayan, yun ang paulit-ulit nating sinasabi. Itong mga Duterte senators, hindi man talaga sila Duterte senators dapat. Kaya lang, nililabel nating Duterte senators. Kasi yun ang kanilang ginagawa mga kababayan. Hindi interes ng ating mamamayang Pilipino ang kanilang pinaninindigan, kundi interes ni Sara, interes ni Digong. Yun ang nakakalungkot. Nakakalungkot mga kababayan na katotohanan. So ang sino man mga kababayan na DDS senators ang magpupumilit na itago o arangan ng mga ebidensya sa impeachment trial laban kay Sara Duterte ay kalaban po ng katotohanan at dapat po na ikonsidera natin na kalaban ng bayan. Hindi tulad po ng sinabi ni Sara Duterte sa kanyang speech na ang sino man niya na kontra sa confidential funds ay kalaban ng bayan. Yan ang sabi niya. Para yung i-justify yung paggamit niya ng confidential funds sa maling pamamaraan, misuse of confidential fund. So sa padating na impeachment trial mga kababayan, ang pinakang malaking banta sa hustisya, hindi po yung kakulangan sa ebidensya, kundi po yung posibilidad na posibleng harangan nitong mga DDS senators o isuppress o itago ang katotohanan. Gagamitin nila mga kababayan yung kanilang makinarya ng fake news. Yung mga trolls nila para linlangin ang publiko. Abang doon sa loob ng Senado, gagawin nila yung lahat para harangin ang pagpasok ng mga masiselang dokumento. Parang yung ginawa nila mga kababayan na drama para patakasin si Bato de la Rosa. Na ngayon mga kababayan isa na pugante at nilunsad na yung manhunt operation ng DOJ. So kung hayaan natin manaig mga kababayan yung takot at sabwatan ng mga DDS senators, mamamatay po yung hustisya sa ating bansa. Kaya kailangan nating maging vigilant, mapagbantay. Never natin pong paintulutan ang mga katarantaduan na ginagawa nitong mga Duterte senators. Kawalangyaan dyan sa Senado. So unahin natin na pag-usapan itong fake news trolls ng Duterte camp at yung sabwatan ng mga Duterte senators para pigilin po ang katotohanan. Sila mga kababayan yung makinarya ng kasinungalingan. Bago pa man po mag-umpisa yung mga pagdinig, bilyon-bilyong pondo na yung kanilang ginagastos sa mga fake news trolls upang litsunin ang reputasyon ng mga testigo at ilihis yung issue. Ang layunin nila mga kababayan ay lumikha ng kalituhan upang kapag tuluyan na nilang sinupres ang mga ebidensya sa Senado mga kababayan, hindi na po mag-iingay yung mga nalokong publiko, yung mga nabudol nila. Ang mga DDS senators ay willing na mag-suppress ng mga ebidensya. Sila mga kababayan ang pinakang malaking kalaban ng demokrasya ngayon. Bakit takot na takot silang payagan ang pagpapakita ng mga dokumento? Kung walang itinatago po ang kanilang poon, yan ang tanong. Ang pagharang mga kababayan sa katotohanan ay pag-amin ng kasalanan. So ang hamon ngayon sa Senado, kung ang Senado po ay magpapadala sa pressure at propaganda ng Duterte camp na gustong harangin po ang katotohanan tulad ng kanilang pagharang sa katotohanan na valid yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Nakita na ninyo kung paano yung ginawa nilang drama. Sinakripisyo mismo yung Senado. Nagdrama, nagkaroon ng putukan, nagkagulo na sila man lang po ang may gawa. Para Para makatakas po si Bato de la Rosa. At dito, para makatakas sa pananagutan, accountability si Sara Duterte. Yan ang galawan ng mga Duterte senators, mga kababayan. Talagang nakakasuka
So dapat bantayan ng bawat Pilipino ang galaw ng Senado. Bawat galaw, bawat boto, at bawat interpretasyon ng mga mambabatas upang makita natin kung sino yung kakampi ng bayan at kung sino yung mga DDS senators na hayagang kumakalaban sa paglabas ng mga ebidensya. Dapat po natin mga kababayan puwersahin ang Senado na dapat ilabas ang lahat ng ebidensya. Narito mga kababayan, ang mga masisilang ebidensya na maaring pigilin or pigilan ang ilabas at nailabas at posibleng isuppress ng mga DDS senators. Ano yon? Yung AMLAC financial records. Dapat buksan at ilabas ang mga record mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC upang makita ang bank trails, pinanggagalingan ng pondo at ang hindi may paliwanag na yaman. Ang sino mang DDS senator na haharang sa AMLAC records ay direktang kakampi ng korupsyon. Tama po mga kababayan. Matatandaan na na-flag ng AMLAC ang may kabuuan mga kababayan na 6.77 billion pesos na transaksyon. 633 na transaksyon mga kababayan, 630 CTRs or covered transaction. Ito po ay mga transaksyon na may laman pong 500,000 pataas. May 33 suspicious transactions. Mga transaksyon walang malinaw na basihan, legal, o hindi tugma sa diniklarang kapasidad. Yung SALN at ang pagbubukas ng BIR records, ang demand ng ating mga mamamayan, buksan ang SALN at buksan ang record ng BIR. Ngayon, ang tanong, bakit ayaw itong payagan ng kampo ng Duterte? Dahil alam po nila, kapag nagtugma ang BIR records at ang marangyang pamumuhay, doon lalabas po ang ebidensya ng malawakang nakaw na yaman. Then yung maling paggasta ng confidential funds. Alam naman natin yung mga unang lumabas na ebidensya sa hearing, milyon-milyon peso yung involved mga kababayan sa maling paggasta ng confidential funds. Umaabot ito sa kabuang 612.5 million pesos combined sa Office of the Vice President saka sa DepEd. Kasama dito po yung 125 million pesos na hindi pala 11 days ginastos kundi less than 24 hours. 18 hours to be exact base sa naging testimonya ni Ramil Madriaga. Then yung pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulo kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Kapag ang mga DDS senators mga kababayan gumawa ng mga teknikalidad para isuppress ang mga ebidensyang ito, pinapatunayan lamang nila na kinukonsinti nila ang kultura ng patayan at karahasan. So panawagan sa publiko ngayon mga kababayan, magbantay, magalit at i-pressure po yung Senado. Huwag dapat tayong papayag na sila yung magdikta. Ang impeachment trial ay hindi po isang teleserye na dapat kontrolado ng mga DDS senators at ng kanilang mga trolls. Ito po ay isang paglilitis para sa kinabukasan ng ating bansa. Kung hindi po tayo mag-iingay, dadaanin po tayo ng mga DDS senators sa palakasan at garapalang pagsuppress ng mga ebidensya. So i-pressure natin po ang bawat senador. Gamitin natin ang ating boses sa social media, sa mga komunidad at dansangan. Iparating natin sa Senado, ilabas ang AMLAC, buksan ang BIR, ipakita, bulat-latin ang confidential funds, ilantad ang usapin ng mga assassin, pilitin natin silang pumili. Ang bayan o ang mga DDS senators na utak ng pagtatakip, ang hatol ng kasaysayan, ang mga DDS senators na willing na mag-suppress ng ebidensya at katotohanan ay dapat tandaan ng publiko. Ang kanilang mga pangalan ay dapat markahan bilang mga traidor sa saligang batas na mas sa piniling protektahan ang isang pamilya at individual kaysa sa hustisya para sa mga Pilipino. So ang sino mang DDS senator mga kababayan
nahaharang at mag-uupos sa paglabas ng mga ebidensya mula sa AMLAC, BIR, confidential funds at issue ng assassin ay hindi na nagtatanggol sa batas. Sila ay hayagang nakikipagsabuatan para patayin ang katotohanan. Isumpa natin sila, marka natin sila mga kababayan, tanggalin natin sila sa Senado sa susunod na eleksyon. Tama itong sinabi ni Bishop Teodoro Bacani, hindi ka tao ni Sara kung ikaw ay senador, tao ka ng bayan. Makonsensya naman kayo, hindi pwedeng dahil tao kayo ni Sara ay hindi kayo boboto laban sa kanya. Ang sumusweldo sa inyo, mga mamamayang Filipino, hindi si Sara Duterte. Yan ang malinaw na katotohanan. O ngayon, si Amy Marcos, mga kababayan, walang tigil sa black propaganda. Ito ngayon ang latest ng black propaganda. Ikakasana nila ang CONAS kung saan ang eleksyon ay para na lamang sa lokal na posisyon. Noel, extension ng 3 taon. Tapos papalitan na pa daw yung edad ng Pangulo, gagawin ng 50 years para hindi makatakbo at disqualified na si VP Sara. So yan ang latest propaganda ni Amy Marcos bilang pananakot niya na sinasabi niya, mga kababayan, ito ang intensyon ng Marcos administration sa pagtanggal kay Sara Duterte para makabuelo ang Marcos administration na gustong ayaw nang umalis sa pwesto. Pinalalabas ni Amy Marcos kaya gustong i-impeach si Sara Duterte dahil sa political ambition ng kanyang kapatid. Nililis niya sa totoong isyo na in-impeach si Sara dahil sa kanyang pagbabanta at pagwaldas sa pera ng bayan. Yan ang strategy ngayon ni Amy Marcos. Puro deflection ang ginagawa, mga kababayan, na malabo man po sa katotohanan. Si Sara dapat ma-impeach kasi hindi niya masagot unexplained wealth. Hindi niya masagot ang paggastos ng confidential funds at dahil sa kanyang pagbabanta sa ating Pangulo. Yan po ang malinaw. Hindi doon sa kwento ni Amy Marcos na CONAS. Malabong malabo ang kanyang kwento. Iniiba niya ang kwento. Ang issue sa impeachment, accountability, hindi CONAS. Tama po, mga kababayan? Kung ano-anong panlilin lang, mga kababayan, yung ginagawa ni Amy Marcos sa ating mga mamamayang Pilipino, maisalba lang si Sara Duterte.